Kapitulo 14, talatang 1 hanggang 6. Ulit po, sa aklat po ng John, chapter 14, verses 1 to 6. At hilin po natin si Brother Kenneth na pumunaan po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Sama-sama po natin basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa John chapter 14, verse 1 hanggang 6. Si Jesus ang daan, verse 1. Huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ang aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaganda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Salamat. At kayo po tayo ay dumako para sa salita po ng Panginoon. Nais ko po itong basahin sa English, sa NIV version, Luke or John chapter 14, verses 1 to 6. Do not let your heart be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me. Then you also be where I am. You know the way to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Nawa po ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita sa umaga po ito. At sa pag-umpisa po ay bayahan natin tayo po ay pamunahan ng isang pananalangin. Hindi po ulit tayo po yumuko at manalangin. Thank you, Father, for your word. We know your word is powerful. It gives life. It gives us strength, Lord. As we come today, we ask your Holy Spirit to speak to each one of us. To those our brothers and sisters in Christ that they are in their house, they are watching this video. Lord, open their heart and speak to them. At dalhin niyo kami sa panahon ng aming Panginoon Jesus. Nang i-comfort niya ang kanyang mga disciple at sabihin ng mga talata ito. Salamat po, Panginoon, sa tagpupok ito. Dalahin ko po, kayo po ang aming maging tagapagsalita. At gamitin niyo po ang inyong abang lingkod para sa bagay ito. Sa inyo po ang papuri. Sa ngalan ni Jesus. Amen and Amen.
ang mensahe po ng Panginoon ay pinamagatan po natin, don't let your heart be troubled. Nowadays, a lot of trouble arise in the heart of many people. Sa panahon po natin, napakaraming mga umuusbong na mga sabihin natin pangamba o pagkamalisa sa puso at sa buhay po ng marami. Lalo na sa pandemic na ating pong pinagdadaanan sa ating pong kasalukuyang panahon. At kung ating pong pagmamasdan o kung tayo ay nanonood man ng mga balita sa telebisyon, araw-araw ay nakikita po natin ang daang-daang mga tao na namamatay araw-araw sa buong mundo. At nakikita rin natin yung hindi lamang yung pagkamatay ng marami, kundi maging ang mga kakulangan ng kagamitan sa medisina o yung supply at maging ang pagkakagulo o kakulangan ng pagkain sa iba't ibang lugar. Gayon din naman ang pagkasara ng maraming mga pribadong kumpanya o na pinagmumulan ng mga trabaho. At dahil dito po ay nagbunga po ito sa atin ng kawalan ng maraming trabaho. So almost more than a month na po ang lumipas. Kaya nakita natin iba ang pangamba na dating ito sa atin. Lalo na nung malaman pa po natin na kapag ikaw ay nagkasakit ng ganitong klase ng sakit na tinatawag po natin COVID-19, ay tila baga ay wala kang katiyakan kung ikaw ay magsusurvive. At isa pa pong masakit dito ay yung kung ikaw man ay mawala o pawian ng buhay, ay as soon as possible, ikaw po ay i-cremate na lamang at wala na pong panahon na pagdadalamhati maging ng iyong pamilya. Kaya ganoon na lamang ang labis na pagkamahala at pagkabalisa ng marami. Kaya sa oras kong ito, ay nawa makita natin yung mensahe ng Panginoon na kung saan kung darating man sa atin yung pagkakataon na ito, na tayo po ay haharap sa bigit ng kamatayan, ano nga ba ang ating magiging pananaw patungkol po sa bagay na ito. Kaya naman po sa oras na ito ay ating po pakinggan ang mensahe ng ating Panginoon mula sa kanyang mga salita upang mapalakas ang ating buhay. In the Bible o sa salita po ng Diyos o sa Biblia, ang mga disipulo po ng Panginoon ay nakasama niya sa loob ng 3 taon. At sa mga ilang oras ng kanyang buhay dito sa lupa, ang ating Panginoon, it's almost 9 hours na lang, ay siya po ay mamamatay na doon sa krus, ay siya po ay nangusap ng mga ganito sa kanyang mga disciple. Sinabi niya na ako ay aalis na, iiwan ko na kayo. So ito po ay nagdala ng labis ng kalungkutan sa kanyang mga disipulo. At ito na rin po yung umpisa na kung saan yung kanyang mga disipulo ay nagkaroon ng trouble sa kanilang mga puso. Bakit? Sapagkat sinasabi ng ilan, Panginoon, paano na? Iniwan namin ang lahat dahil sa iyo, and then how come iiwan mo lang kami? So ito po ay nag-create ng malaking pangamba sa kanila. Oo nga naman, kung titignan po natin, ay hindi po ganoon kadali tatanggapin ang bagay na kung saan ay nagpapaalam na ang ating Panginoon. Nung kami ay mayroong pastor sa panahon po namin at dumating sa punto na siya po ay tumayo sa likod ng pulpito at nagsalita ng isang mahalagang bagay at yung bagay na kanyang pagsasalita ay patungkol po sa kanyang pagpapaalam sa amin. Labis na lamang po gayon ang aming pag-iyak. Kaya hindi naman ang kalungkutan sapagkat alam namin ang aming pong pastor ay hindi na po namin makakasama muli. So, ganoon din naman ako'y naniniwala sa panahon ng ating Panginoong Yesus na nagsalita siya sa kanyang mga disipulo na kung saan sila ay kanya nang iiwan. No? Kaya naman ang mga disipulong ito ay nagsabi, paano na sila?
But in John chapter 14, we will see how Jesus comforted his disciple and not to be troubled. Sa talata at sa chapter na ito ay makikita natin kung paano kinumport ng Panginoon ang kanyang mga disipulo. But prior to that chapter 14, in chapter 13 o sa mga ilang verses, ay prinidita ng Panginoon yung denial ni Peter o yung sabihin natin pagtatwa ng kanyang mga disipulo. No? Kaya naman sa oras po ito, pagkakataon ito, nais ng Diyos na tayong lahat, especially tayong kanyang mga anak, tayong mga naniniwala at sumusunod at naglilingkod sa Panginoon nowadays, that napakahalaga that na ang ating mga puso ay hindi po dapat mabalisa at mangamba. Paano? Ang sabi sa translation ng Tagalog ay huwag kang mabalisa. Huwag kang mabalisa. Don't think na hindi alam ng Diyos ang ating pong mga pinagdadaanan sa ating pong kasalukuyang panahon. Subalit sa kabila ng ganitong pinagdadaanan natin at ganitong sitwasyon, at huwag din natin isipin that we are abandoned by God. But let's see this word that we should not be worried. Na huwag tayong mabalisa. That do not let our heart to be in trouble. This is what Jesus wants to say to you and to every one of us. Ito yung nais sabihin ng Panginoon. And I'm hoping that you open your heart and receive this word. Because this word is not only an ordinary word. This is the word that came from the mouth of our Lord Jesus. How come our heart not be in trouble? Paano natin o paano mangyayari na ang ating mga puso, ang ating mga buhay ay hindi tayo umantong sa ganitong klaseng pagkabalisa? You know, napakahalaga po nito sapagkat kung ikaw ay balisa at you are in trouble, ay napakahirap po unang gumawa ng mga desisyon. Kaya napakahalaga na makita natin ito, maunawaan natin ito, that before Jesus namamatay doon sa krus, ay may mga ganito siyang mga pananalita sa kanyang mga anak. In verse 1, muli po natin baybayin at pag-aralan ang salita ng Panginoon sa chapter 14 ng Book of John, ay makikita natin in verse 1, do not let your heart be troubled. Trust in God, trust also in me. Ulit ko po, Jesus said in verse 1, trust in God, trust also in me. In another translation ay sinasabi ko ito, believe in God and believe me or believe also in me. This is a strong word. In the times of this, in the time of this kind of situation, ano nga ba ang dapat nating gawin sa panahon na tayo po ay punong-puno ng kababagan at kabalisahan at sa panahon na hindi natin alam ang ating gagawin, sa panahon ng puno-puno po ng katanungan ng ating kaisipan at hindi natin makita ang kasagutan bakit nangyayari ang mga bagay na ito, ay isa lamang po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Dito sa verse 1 ay makikita natin yung salitang trust in God, believe in God, trust also in me. In Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and not let your own understanding. In this moment, in order to overcome this trouble in our heart, we should trust God. We should put our trust in Him. Let us also trust our Lord Jesus Christ. Jesus said, believe in God.
this is the day, this is the year wherein God is watching us and looking us to whom we trust. Kung kanino tayo magtitiwala. Alam po ninyo, sa marami, bakit frustrated sila sa ating government? Because they trust too much our government. Hindi naman po masama yun. Some, they are trusted their health. Malakas sila. Kaya nilang gawin ito. Magagawa nila ito. Some, they trust their money, their wealth. They thought if they buy everything, they can afford everything, they have all these things, they will be happy in their life. There will be no trouble that comes in their life. Because that is the only thing that they see themselves na makita nila ang kanilang sarili that they are real secure. That's why the Lord said to His disciple, to His follower, and to every one of us, that in this time, in order to overcome this trouble from our hearts, we should trust only God. Trust Him. Alam po ninyo, napakahirap sa isang relasyon na kung saan ay kulang pagdating sa pagtitiwala. Sapagkat anumang pong relasyon, ang pinaka-main bearing nito ay pagtitiwala. At kapag ito ay nawala, wala na pong saysay yung ganoong klaseng relasyon. The Lord want to become He want to each one of us na maging matibay at tinuturuan tayo ng mga prinsipyo ng Panginoon pagdating sa bagay na ito. That wherein, kahit umiyak ka pa, diyang magtatalpak ka pakin, o diyang nanunggawan mo pakin, then po, diyang gumaga ka pang daya, ala na naman talaga ngagawa kayo makalining sitwasyon. Lahat ay aminado na hindi kayang solusyonan ng ganitong klaseng sitwasyon. But let's see that we should learn to trust God alone. Not ourselves, not our government, not to anyone, not to anybody. That in this time, matutuhan natin na tanging Panginoon lamang ang ating pong pinagtitiwalaan. You know, it's very difficult na magtiwala sa Kanya. If you don't know Him, if you don't know who is He for you, it's very difficult to trust also Jesus if you don't know how to look at Him. You know, napakahalaga nito. Kung kilala natin ang Panginoon, kilala natin Siya sa pamamagitan ng Kanyang salita, at nakilala natin Siya ng higit, ako po'y naniniwala, ito'y napakahalaga sa panahon po natin sa kasalukuyan. Trust God o trust in God. Magtiwala tayo sa Panginoon. That there is life after death. Na mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan ito. Hindi po yan ang wakas. Actually, kung minsan ang kamatayan ay umpisa lamang ng totoong buhay. Lahat tayo po ay ordinary o sabihin natin temporary lamang sa mundo ito. Let us trust God that there is life after death. The disciples, they are worried, they are feel malungkot. Why? Because sinasabi na sa kanila ng Panginoon na siya mamamatay. Yet ito'y magdadala sa kanila ng kalungkutan, pero hindi nila alam ang likod noon. Hindi nila alam yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus, yung kanilang paniniwala, ano ang magiging dala nito sa kanila.
That's why we should learn and believe in Jesus. Those who believe in Him shall not perish but have everlasting life. Dito po nagkakaiba yung ating pananaw. Especially tayo mga Christians. Some people, they want to become healthy. Of course, hindi po masama. Lahat ay gustong mananasan sa mundong ito. Tila bagang ginagawa ng langit ang mundong ito. Magkaroon ng maayos na kalusugan, lahat ng ito ay mapasa ating lahat. Pero kung minsan ay nakakalimutan natin na kahit tayo ngayon ay gumaling pa, tayo ngayon ay nasa atin ang lahat sa buhay po natin sa mundong ito. Yet, mamamatay at mamamatay pa rin po tayo. So, ano po yung pinaka-ultimate goal ng Panginoong Jesus? And that is you and I ay gantin tayo kung nasaan siya naroon. You and I ay bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Na dapat natin itong makita. So that kung dumating man tayo sa hamon ng buhay, mawala man ang ating lakas, ang ating hininga, ay hindi na lamang ganoon yung trouble sa ating buhay. Why? Sapagkat ito yung time kung saan sa pagpikit ng ating mga mata at paghinto ng ating hininga at sa ating muling pagbida tayo, wala na tayong muling makikita kundi ang ating Panginoon. At mararanasan natin yung buhay na ipinangako sa atin ng Panginoon. Sabi ng Korinto, paano ka magkakaroon ng isang buhay kung hindi mo na mawala ang buhay ng yan? So kailangan mawala mo na yung buhay ng yan para magpanibagong buhay. So in order to experience this life, ay napakahalaga na tayo po ay magkaroon ng pananampalataya. Believe in me, ang sabi ni Jesus. Believe in me. Maniwala kayo, magtiwala kayo sa akin. Jesus promised in verse 3. What did He promise? Ano bang bagay na pwedeng mag-comfort sa atin? Ito ba yung sinabi ng Panginoon na pwedeng mag-comfort sa mga tao sa kasalukuyan natin? Okay, believe in me and you will be healed. Hindi lang ganoon kababaw na yung pagtitiwala natin at pananampalataya natin sa Panginoon at hindi rin ganoon kababaw ang pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. But He said to His disciple, He promised, if I go and prepare a place for you. Ako'y aalis, kayo'y aking iiwanan upang may paghahanda ko kayo o ipaghanda ko kayo ng isang lugar na inyong kalalagyan. Napakalaga po nito. Na sa langit ay wala kong tinatago na no vacancy. We have space. That's why the Lord, He promised, He only promised, hindi lamang sa buhay niya ito, kundi mayroon siyang higit na pinag-aandaan sa atin, is to place a place for you. Para sa atin. Para sa ating lahat. And hoping and praying na makita natin ito. At kung alam natin ang Diyos ay may inihandang lugar para sa atin, kaano po kainam at kaano kasaya na maramdaman iyon. That you have space sa Panginoon. Kapatid, huwag mong isipin na wala kang space sa Panginoon. Actually, before this happened, He prayed in the Gethsemane. Pero God is willing, our Lord Jesus Christ is willing to take all this pain para lamang tayo ay bigyan at dalhin tayo doon sa Kanyang piling. This is the promise. Ano yung promise na ito? I take you to be with me. I take you to be with me.
that you are also, well, I am. Napakalaga po nito. Sabi nga po, wala nang moment o minutos sa buhay natin o sa kaisipan natin na magpapasaya sa atin. Na yung malaman mo na ikaw ay nasa Panginoon, that you are with Jesus. Wherever you go, whatever you do, when you feel His presence and you are with God, that is the best, happiest in life. Ang sabi nga po, ang pagiging milyonaryo ay hindi ang pagiging mayaman sa peso or in dollar. But ang maranasan ang ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, this is what God wants you to experience and to feel sa oras pong ito. And that is so that our heart will not be in trouble, that we may see that God is with us. And He wants, kung saan siya naroon, ay doon din tayo dadalhin ng Panginoon. Jesus prepared a better place for us. And that is to be with Him forever. At yun po ay tayo ay darating ang araw, panandalian lamang ang ating pag-iwalay, sabi niya sa mga disciple, pero balang araw tayo ay magkakasama ng walang hanggan. He has a lot of space para sa ating lahat. In Psalms chapter 90 verses 1, awit is the benta talatang mula una. Sabi po, Lord, you are being our dwelling place through all generation. Sa Tagalog, aming Diyos, ikaw ang aming tahanan. Simula pa nang lumitaw ang aming angkan. That's why ang iba takot mamatay. Because why? Because they don't know that God is their dwelling place. That God is their home. That's why in chapter 14 or in chapter 14 ng book of John, ito ay sinasabi na sa atin ng Panginoon that Lord Jesus will prepare and His Father's house, they are so many long. Why? Because the Lord is our dwelling place. Sabi kanina, ang buhay, kung minsan ay umaabot ng 70. Kung minsan, kung malakas, aabot ng 80. Ang buhay ng tao rito parang damo na tumubo sa umaga at pagkahapon ay nalalantat, nalalagas ang bulaklak. Kaya naman alam ng Panginoon na tayo po ay darating sa punto ito. Lahat tayo ay posibleng mawala. Lahat tayo actually. Pero salamat. Why? Don't let your heart be troubled. Why? Kasi ano bang mangyari sa buhay mo sa mundong ito? Jesus is already placed. A prepared place for you. Ang hirap kasi mamatay ngayon. Bakit? Kasi kung wala pa tayong paglilibigan, problema pa natin yun, di ba? Kaya iba, hindi prepared na bumibili ng mga libing. Pero don't you know what? Ang Diyos po, ang ating Panginoong Yesus, ay nihanda na ang lahat ng ito. Don't be troubled. Aharap kayo. Aharapin niyo ito. And because of me, sabi ni Jesus, you will be persecuted. And because of me, kayo ay makakaranas ng iba't ibang kamatayan. Kaya if you look at all the disciples, they are become martyrs sa kanilang kamatayan at hindi nila ito kinatakutan. Bakit? They are comforted because of this word. That no matter what happened in their life, God is already with them. And God is, kung nasaan ang ating Panginoong Jesus, doon din sila ihahantong ng ating Panginoon. It's very important po. Ang sabi nga po ni Paul, ang nais ko ay umanaw na upang makita ko na
ang aking tagapagligtas, ang aking Panginoon na aking pinupuri at sinasamba. One time, our missionary, Reverend Kim Gillion, siya po ay inatake ng kanyang sakit sa puso. And ang kanyang asawa ay tumawag sa akin, pero during the time, hindi po ako nakapag-response dahil napakalayo po nila. Pero nung magkaroon ko ng pagkakataon na kausapin ng missionary sa kanyang sasakyan habang siya nag-drive, tinanong ko siya. Ang sabi ko sa kanya, "Are you not afraid to die?" Alam po ninyo, tinignan niya ako at yung patient tumingin sa akin. Ang sabi ko, "Why you are telling me like that?" Sabi, "Kasi I received call from your wife. She's worried. And of course, your son, your family." Pero alam po ba ninyo anong sagot sa akin ng missionary? "Sayang," sabi niya, "I miss. Sana nakita ko na ang Panginoon. Sana nakita na kami." Saka buo po siyang pagtawa sa akin. I miss the chance to see Jesus. Church, in order to be overcome or to overcome our trouble in life, the second point is know Him intimately. Kailangan kilalanin talaga natin siya. Ang sabi po ni Paul Wasser, marami sa atin, dahil sa pandemyang ito, o sa sitwasyong ito, kapag dumaranas tayo mga kapagsubok sa buhay, o whatever na dumarating sa ating buhay, doon lang po tayo nag-i-start na mag-open ng ating Bible. Doon tayo nagbabasa ng Biblia ng higit kaysa panahon. Pero hindi po dapat maging ganoon ang kanyang sabi, sapagkat ang nais po niya at ang sabi po niya ay dapat, bago po mangyari ang mga bagay na ito, tayo po ay babad na sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kilala po natin siya. Nandito. And if you know that God is good, is a good God, what you can expect from Him if He is a good God? If you know all this attribute of God, kung alam ninyo ang lahat ng katangian ng Panginoon, that God is just, is a merciful, is slow in anger. Ano ang mga attribute na ito na pwedeng makadagdag sa atin upang ma-overcome natin ang bagay na ito? That God is in control, that is all-powerful. Napakahalaga po nito. This is the challenge sa ating lahat as Christians. Know your God. Know Him intimately. Because you will be measured how you know Him. And your response is based on how deep you know the Lord. And how you respond sa mga bagay na ito, magre-reflect po yan kung gaano ninyo kakilala ang ating Panginoon. Jesus said, okay. Ang sabi ng kanyang mga disciples, kung nakakalungkot for 3 years, kasama nila ang Panginoon, nakita nila yung mga miracles, yung mga pinperform, lahat ng ating Panginoong Yesus. Yet, ang sabi nito, di namin alam kung saan ka pupunta. Ang sabi ng Panginoon, alam ninyo. No, hindi namin alam. Ano, kung gusto mo na kami makasama, kung gusto mo ay kami ay to be with you, and what shall we do? And the Lord telling to them this verse 6, and He answered them, Tomas, ako ang daan. I am the way. Dito po ay pinapakilala ng Panginoong Yesus kung sino siya personally sa buhay ng bawat isa sa atin. Ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. And walang nakakapanood sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. It's very important to see
who is Jesus, who is He sa inyo, so that you might believe in me also, ang sabi ni Jesus. That you trust me also, sabi ni Jesus. So if I have Jesus in my life, I have the way. Even though I walk in the shadows of death, don't worry because I have the way. And you will never be deceived. You always free because why? Because if the truth is in you, your life is being freed by God. The truth will set us free. If Jesus is the way, mean to say, kung ito ipaparaphrase natin, is also the key. If Jesus is the way, kung iibahin natin ito, makikita natin dito, Jesus also is the answer of this everything. Is the only way to find and to understand who God is. Without a proper connection to our Lord Jesus Christ, we will never understand who God is ating buhay. That's why the disciple arguing with our Lord Jesus Christ, gusto namin makita ang Ama. Pero sabi ni Jesus, sino man nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. And they are not really understand ang bagay na ito. Napakalaga po na magkaroon tayo ng intimate relationship sa ating Panginoon. May isang awitin na still. Napakasarap awitin ang awitin yun. When the oceans rise and thunders roar, I will show you about the storm. Is that what we see now? Is that what we have feeling now? Or what we are experiencing nowadays? That's why the Lord tells you that your heart will not be in trouble. No matter what happened, dumaan man tayo sa ilog, dumaan man tayo sa apoy, there's a way. There's, meaning to say, there's a solution sa lahat ng ito. At ano po yung solution? I pray all people, or sabihin natin kahit ang bansa natin, the way is only one. And that is starting believing in Jesus. Who is Jesus? Sa yung tao na nagbuwis ng kanyang buhay, binataan lahat ng hirap para tayo ay tubusin at ihangot sa tiyak na kapamakan. Gaano pa kaya ang mga bagay na ating pong pinagdadaanan? Hindi ba tayo kayang iligtas sa Panginoon sa bagay na ito? Jesus is the only answer sa lahat ng ito. We must believe in Him. You know, ito yung nakakalungkot. Even you have a good health, you have a million, you are really educated and kaya yung iyong education o kilalakasan, lipunan o kung sino ka man, nano ka man. Even you gain the whole earth and you gain all the wealth of this world, but if you don't have Jesus, you are nothing. Nothing. But even now, you are in the COVID and you are in the hospital. Agaw ini nga ka. But if you have Jesus, you have life. If you have Jesus, you have the way goes through heaven. So don't
let your heart be troubled. Whatever situation na meron tayo. Because we believe that no one can take us from the love of God. And no much pain can hurt us. No one can sickness much. If we feel the closeness ng ating Panginoon. Why? What the Bible says. Kahit gaano pa yung kahirap, gaano pa yung kasakit, kayang-kaya nating lampasan yan because the Bible says, I can do all things through Christ who strengthened me. How many times Paul prayed to the Lord na alisin yung tinik sa kanyang laman? And how God responds sa kanya? Di po ba sabi niya, sa panahon ng iyong kainaan doon na hayag na ako'y malakas. Sa panahon na walang malaka doon na hayag na ako'y makapangyarihan, na ako'y punong-puno at and I believe same situation. And if you read the Bible, even si Paul, nung panahon na siya nasa kulungan doon, siya nakapagsulat ng mga talata kung paano mamuhay at mag-endure sa mga suffering, kung paano mamuhay bilang isang matagumpay na Kristiyano. Pero at the time kung titignan niyo yung kanyang situation, siya ay nasa kulungan. Bakit nangyari yun? Because wala siya in trouble. The Lord said, I am the way, the truth, and the life. You know, all people, they want to be saved. Lahat ng tao gusto maligtas. Wala namang gusto mapahamak kapag tinanong mo yan. At kapag tinanong mo sila ng pangalawang tanong, paano ka maliligtas? May kanya-kanya rin po silang sagot. Ang sasabihin ng iba, basta ka meron siyang parang ng tao. Susutupakyan mo na rin ang pulong utos. Kagawang maro. Niligtas ka. Or either sasabihin ng iba, makanyang gawin mo, bata niligtas ko, sumako ko rin tanong. May kanya-kanya po silang daan patungo sa langit. Pero hindi po yun ang daan. Mga kapatid, ito po ay dapat malaman ng marami, maging bata, matanda, sino man. That there is only a one way going to heaven, and that is Jesus Christ. In Acts 4:12, walang ibang tangalan na ibinigay sa silong ng langit at sa ibabaw ng lupang ito sa ikasupat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen po. Sana po makita natin ito. Maintindihan natin. So, meaning to say, in short, if you don't have Jesus and without Him, you don't have life. But if you have Jesus, you have life. In Matthew 20 or 11, in verse 25, ang sabi ni Jesus, ano sinabi niya doon? I am the resurrection and the life. Whosoever believe in me, though he were dead, yet shall he live. Ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. The people on that story, malungkot sila dahil sa kamatayan nila. So lahat nananangis sila, but they don't see that Jesus is in their midst. Na kahit makikita natin, kahit ang bangkay na ito ay sabi nila ay nabubulok na, matagal na siyang patay, nandoon sa libingan. But when God said, Lazarus, lumabas ka. At yun ay isang pagpapatunay na tayong lahat na nananampalataya sa Panginoon, kumikilala sa Kanya. Tayo ay hindi bubuhay ng ating Panginoon. And no one can snatch that. No one can take that. In 1 John chapter 5 verses 10 hanggang 13, sinusulat ko ito upang malaman ninyo in verse 13 na kayong mga sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Subalit ang mga hindi naniniwala in 1 John chapter 5 verse 11, 12,
ay hindi naniniwala sa ating Panginoong Yesus, sila ay walang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, the purpose and the very reason why the scripture has been written is to know you and I, na tayo po ay may buhay na walang hanggan through our Lord Jesus Christ. The last is very important, so we'll not be in trouble in this time. And what is the last? God is present in His Son Jesus. Don't think that God will abandon us on these situations. Hindi maunawaan ng mga disciple that Jesus is the representation ng Diyos sa atin. Nakita natin, ang sabi ng Book of John, kung paano namuhay in chapter 1, nakita natin kung paano nabuhay ang ating Panginoong Jesus, kung gaano siya kapassionate. And I think we need to read it, ano po. In John chapter 1, tignan po natin ang ating mga Biblia. Makipagbisa po kayo sapagat napakahalaga po nito. Sa unang aklat ng 1, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang nagangalang Juan na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. At manalig sa ilaw ang lahat sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi paririto siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. In verse 10, nasa sanlibutan ng salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sila ay naging anak nga ng Diyos, hindi dahil sinilang sila sa kalikasan ni sapitan ng laman o sa kagagawa ng tao, ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. In verse 14, naging tao ang salita at siya'y nanirawan sa piling natin. This is what I said, church. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan, ang kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa mga kapangyarihan ng kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Church, through Christ, we will connected forever to the Lord. Through Christ, we will overcome lahat ng ito. In Philippians 4:13. And sabi niya sa kanyang mga disciple, kahit wala na ako, if you see the verse 12, in chapter 14, ng John chapter 14, verse 12, ano po ang sinasabi niya dito sa verse 12? Ay ganito, I tell you the truth. Anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this because I am going to the Father. Ang sabi ng Panginoon, higit, mas magagawa po ninyo ang higit. Kung nagawa ng iba, nagawa ko ito, magagawa niyo ito. That's why, church, di tayo nagsasawang manalangin sa mga may sakit. Kapag mayroong mga sakit, nihiling natin na tayo ay manalangin sapagkat ang Diyos po ay mayroong ipinangako sa atin. At nais niya na iparahara sa atin yun. That through Him we will perform miracles through our Lord Jesus Christ. And in verse 14, ano po yung sinasabi sa verse 14? You may ask me for anything in my name and I will do it. Wow! Napakaganda po ng talatang ito. Hilingin ninyo ang inyong maibigan sa aking pangalan at ito ay ipagkakaloob ko sa inyo. Isa lang po ang alam ko. Hindi po sinungaling ng Panginoon. At siya'y totoo sa kanyang mga salita. And the thing is, wala kayong tinatanggap hanggang ngayon dahil wala pa kayong hinihingi. Church, napakasarap lumapit sa Panginoon. Wherein He is willing to give.
is willing to listen for us. In this type of situation, huwag niyang isipin bingi ang Diyos. Huwag niyang isipin na hindi tayo nakikita ng Panginoon. But He only is waiting sa bawat isa na tayo ay lumapit sa Kanya. And He promise, kung ang aking bayan ay lumapit, magpakumbaba, hanapin ang aking mukha. And I will hear from heaven, and I will heal their land. Mga kapatid, I do believe, and I would like to share this testimony for you. In our family, I pray na ako'y naglilingkod sa iglesia ito. And totoo niya nang hirap po because I have no time to share to my mom, to our family, dyan sa sityo mo na kayo. I'm busy sa Porac, I'm busy sa church natin dito for almost 20 years. Sometimes may kalungkutan ko sa puso ko. Why? Because every Sunday I'm in the church. I'm worshiping together with our church members. Pero sa likod noon, yung pamilya ko na i-imagine ko, yung nanay ko, yung mga kapatid ko, pamangkin ko, Lord, wala sila sa simbahan. Gaano kahirap yun? But Lord, you know what, church? Because of this pandemic, dumating yung araw na linggo, yung Resurrection Day. My mom, touched by God. And ang sabi niya sa mga pamangkin ko, sabi niya, tawagin mo nga si Jan. Dahil yung isang kapatid ay nagpastor din po yun. At ginagandi siya ng Panginoon doon sa church sa Porac. Tapos sabihin ko sa kanya, sabi niya, mag-prepare siya ng message. Magkaroon tayo ng Easter service. Yung pamangkin ko po ay ayaw takot kasi alam niya yung kanyang tito ay wala sa Panginoon. Alam niya yung kanyang ginagawa. Kaya sabi ng aking pamangkin, Lola, paano kung ayaw niya? And my mom said, sabihin mo, ako yung nag-uutos. It's the same like Jesus when sabi niya, kunin mo yung donkey. Sabi ng disciple ko, paano kung tumanggi yung may-ari? Ang sabihin mo, sabi niya, pinapakuha ng Panginoon. And you know what, church? Sunday early morning, sila po'y nagkaroon ng pananampalan. Nagkaroon ng pag-aawitan ng pagpupuri sa aming pong tahanan doon sa mundo. Kasama lahat yung mga pamangkin at kapatid ko. And John starting to share gospel. Pero isa kong pamangkin, dahil nag-aaway sila, nakikita yung ginagawa ng pamangkin kong ito. Yung kanyang tito, ayaw niyang tingnan habang nagsishare ito. Kinikwento niya sa akin. Sabi niya dito, hindi ko siya kayang tingnan. Pero bawat salita na kanyang bininitawan dahil yun ay galing sa salita ng Diyos. Ang sabi niya dito, may pagkatawag talaga siya sa Panginoon. Nahihiya lang si Tito. Nahihiya lang siya. At that time, I'm very thankful to God. I'm thankful to Him. And nowadays, of course, nagkakaroon sila ng fellowship at pananaba. Eh, yung mga neighbor house nila, they want to join to their fellowship. Sabi ko sa pamangkin ko, kailangan pa pa lang di ka COVID. Bago kayo ipamigyan ng siya, magyasay pa ng balik kayo. Meron niya mo, ipamawa ka ko kayo. Iginuin ka na akong pastor. Eh, nakali pa magulaman. Tumalang kayo magkatalinin mo na yung sakit yung kasakitan. Alam ko kung pitatakutan. Kaya Diyos kung magtiwala. Uling tungkol ng kung paano niya maging gabi. Kaya naman, I believe
ng kabutihan ng Diyos ang siyang mararanasan natin habang tayo lahat ay nabubuhay. At tayo ay nangangako na doon sa templo niya lalagi at mananahan upang ang kabutihan niya ay lalo natin maranasan sa ating buhay. Church, let us trust God. Let us know Him. That God is in present. He is with us. Don't let your heart be in trouble. Our God is preparing a place for each one of us. He is a God. He is in control. Put your trust to Him, and you will not be failed. Tayo po'y manalangin. Oh Lord, we are so weak as human. Our knowledge sa iyo at sa iyong anak na si Jesus is very limited. But thank God, because you gave your word, your scripture. At salamat, nagpapadala ka rin ng mga nagtutulong sa amin upang lalo kami lumalim sa pagkakilala sa iyo. Panginoon, totoo po, kung malalim lang ang aming pagkaunawa, ang aming pagkakilala sa iyo, we will not be affected too much by this pandemic. Lord, if we soar like an eagle, we will see all these things about the storm. Panginoon, tingnan niyo po. Bigyan niyo kami ng kamatayan na kung paano po ninyo tinitignan ang aming kalagayan ng mundong ito, ay ganun din po namin itong makita. You don't need to explain to us, Lord. You don't need to give your reason why this so happened sa bansa namin, sa mga iba't ibang bansa. Sapat na po yung kilala ka namin na merong isang Diyos na mabuti. Sapat na po yung kaalaman natin na ipinagkaloob mo ang iyong kaisisan na sapat na po, Panginoon, ang ginawa mo doon sa krus para sa amin. Ang lahat ng iyong, Panginoon, ay tinapos na po. At kami binigyan mo ng isang kasiguruhan pagdating sa katagumpayan. Salamat po, Panginoon, dahil dumating man sa amin ang ganitong sakit. At kung kami man ay makaranas nito, Panginoon, salamat sapagkat inihahanda na kami. That no one can take us from your love. Thank you, Lord Jesus. We believe in you. We trust you, Lord. Through you, we have the way. We have the truth. And we have the life. Oh God, thank you so much for this worship service. Bless mo po ang bawat mga kapatid natin sa kanilang mga tahanan at sa kanilang mga pamilya. At kayo din po ang bawat sa amin. Panginoon, patuloy po kayong magpakala sa buhay namin habang kami nandito sa lupa. So that, Lord, anuman ang pagkakataon at mangyari, our heart will not be in trouble. Thank you, Lord, and bless each one of us. In Jesus' name. Amen and amen. Sige po tayo.